Sa bansang Brazil, isang dula sa entablado ang nauwi sa totohanan. Aksidenteng nabigti at namatay ang isang aktor habang gumaganap bilang Judas sa isang Easter play. 4 na minuto nang nakalambitin ng aktor na si Thiago Klimek bago mag-alala ang mga manonood. Now narito, 3 beses daw ginawa ang eksena para subukan ang safety gear at lubid. Labis tuloy ang paghihinagpis ng kaanap ng aktor. Hilig daw talaga nitong umarte sa mga relihiyosong dula simula bata pa. Isang nagpakilalang diplomat ng bansang Panama ang inireklamo ng paghahasa ng isang Pinay. Ayon sa biktima, naganap ang umano'y panghahalay matapos nilang mag-date. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi na niya ako pinakawalan eh. Ginawa na niya lahat sa akin. Emosyonal na ibinahagi sa GMA News ng 19 na taong gulang na dalagang itatago natin sa pangalang Pamela, ang isang masaklap daw niyang sinapit mula sa isang foreign national na kinilalang si Eric Sheeks. Sabado raw nang sila'y magkakilala sa isang book fair. Simula noon, nangulit na raw sa kanya si Sheeks hanggang magpalitan sila ng cellphone numbers. Nitong Lunes, pinagbigyan daw niyang imbitasyon ni Sheeks na kumain sa isang lugar sa Makati. Kasi publiko naman yung restaurant. Nakwento niya sa akin yung sa pamilya ko, yung mga gusto kong gawin sa buhay. Tapos nagkukwento din siya ng mga nangyari sa kanya. So sa madaling sabi, Ana, parang hindi ka nag-doubt dahil naging panatag yung pag-uusap. 3 oras po kaming kumakain doon, nag-uusap lang kami. Matapos ang hapunan, dumaan pa raw sila sa isang bar sa Makati. Pero nang magyaya na raw siyang umuwi, sa halip na sa kanilang bahay, pinadiretso raw ni Sheeks ang taxi sa kanyang kondo. Pinilit daw siyang pumasok. Takot na ako, sobrang maano na yung dibdib ko. Yung pagpasok ko sa kwarto, doon na ako nakulong. Kasi sinarado na niya yung pinto. Nagpumiglas daw siya nang dalhin na siya sa kwarto ng suspect pero hindi umubra ang kanyang lakas kay Sheeks. Sa takot na baka mapatay ng suspect, wala na raw siyang nagawa. Sabi ko lang, sana lang di na ako. Sana makaalas sa unang buhay kasi ayoko pang, bata pa ako, ayoko pang, gusto ko pang mata. Hindi po kasi ako nakatapos, gusto ko makatapos. She went to Makati Med and she was referred to also the crime lab and the results are positive. Kasama ang kanyang kaanak, dumulog sina Pamela sa CIDG. Agad siyang sinuri sa PNP Crime Lab. Naaresto si Sheeks. Sakalang natukoy ng otoridad na isa pala siyang Panamanian national at konektado sa Panamanian Embassy. Dumating yung ambassador ng Panama at hinihiling na ilabas siya o kunin at siya na lang daw ang magko-custody. Ipinakita pa nga raw ng ambassador ang diplomatic passport ni Sheeks sa kanila para patunayan na isa siyang diplomat at meron umanong immunity. Dinala ngayong hapon si Sheeks sa Fiscal's Office sa Makati para sampahan ng kasong rape. Umiwas sa media ang ambassador ng Panama. Wala pang pahayag ang embahada ng Panama dito sa Pilipinas hinggil sa issue. Pero sa isang pahayag na ipinadala ni DFA spokesman Raul Hernandez sa GMA News, sinabi nilang tratatuhin ng maayos ang Panamanian national, bagay na tiniyak ng pulisya. Nunod namin yung protocol na yon to the point na kausap namin ang mga taga-DFA. Hinihintay na rin ng DFA ang kabuang report ng pulisya at Panamanian Embassy hinggil dito. Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. 11 sundalo at 1 sibilyan ang patay matapos tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA sa Tinok sa lalawigan ng Ifugao. 3 iba pa ang sugatan, kabilang ang 1 sibilyan. Ayon sa Ifugao Police, pabalik na ang mga sundalo kaninang umaga sa kanilang kampo sa Kiangan sakay ng mga military truck ng paulanan ng bala. Galing sila sa isang turnover ceremony. Ilan sa mga biktima ay dinala na sa kampo ng AFP sa Gamu sa lalawigan ng Isabela. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis at sundalo ang mga nasa likod ng pananamba. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Simulat sa pool pa lang, lagi na tayong pinaaalalahanan na mag-ingat sa mga bulate na maaaring mamahay sa ating katawan. Hindi po namin sukat akalain kung gaano pala kalala ang epekto ng bulate sa kalusugan ng tao
hanggang sa may makilala kami sa Oriental Mindoro ng isang ginang na iginupo ng mga bulate. Pasintabi po sa mga kumakain, maselan po ang inyong mapapanood. Noong medyo malaki pa ang kanyang tiyan, hindi talaga ako makatingin eh. Ilang beses na po ba nangyari yung ganitong kasi na katulad po nung kay Ma'am Emma? Doon ho sa naririnig ko parang dalawa. Yung isa namatay na. Yun nga po sir, ang naku namin baka kami mawa pa dito eh. Batid na mga kabarangay ni Emma ang panganib ng sakit na kanyang tinitiis ngayon. Sakit na nagsimula dahil sa pagbababad niya umano sa fish pond sa likod ng kanilang bahay. Lagi akong nangangawil ng tilapia. Pag wala akong gawa, pag walang ulam. Base sa pangunang pagsusuri ng doktor, pineste ng mga bulate galing sa naturang fish pond ang kanyang atay na siyang sumira sa daloy ng mahalagang body fluids sa kanyang katawan. Ang nangyari sa tiyan ko, lumaki. Lumaki siya. Tapos, nung lumaki siya, pinabutasan para matanggal yung tubig. Siguro kung mga 15 liters ang naalis. Sa kagustuhang gumaling, lumapit na rin si Emma sa isang albularyo. Pero sa pagliit ng kanyang tiyan, siya namang paglobo ng kanyang mga binti. Kasi nagkakarak na yung aking paa. Malalaki na siya, manas na manas. Para doon daw dumaan ang tubig, para hindi dito pumutok. Hindi na makalakad at nakabalot sa tela mga binti ni Emma para itago ang mga sugat. Pero higit pa rin sa nararamdamang sakit ang nakikita niyang epekto sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak-anakan. Wala po na nagkasakit sa mama, yun po, mababa na po yung grades ko. Kahit sabihin pang hindi po ako tunay na anak, gagawin ko po yun sa kanya kasi po siya po yung nag-alaga sa akin. Sabi ko ay tiisin mo lang yan kasi wala tayong kapira-pira na eh. Sabi ko, basta talaga. Basta kikita ko naman halagang minsan 200, minsan 100, minsan nga wala. Yung oo. Siyempre yung gamot niya. Halos 1 taon na ang lumipas nang huling nakapagpatingin sa doktor si Emma. Pero dahil sa kakarampot na kinikita ng kanyang asawa sa negosyong vulcanizing shop, hindi na ito nasundan pa. Minabuti ng GMA Kapuso Foundation na samahan sina Emma na maghanap ng lunas. Bukas po sa pagpapatuloy ng ating kwento, ano nga kaya ang sakit ni Emma? At totoo bang bulate ang sanhi nito? Malalaman po din natin kung may lunas pa ang mahahanap si Emma at ang kanyang pamilya. Para po sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magpadala ng donasyon sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Lulier. O kaya mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod sa bansang France, kotse ipinarada sa akdan. Ayan nalito daw yung driver eh. Mga likas na yaman ng Palawan, napanatili ang ganda dahil sa ilang nagmamalasakit kay inang kalikasan. At ang bagong kapusong si Roxanne Ginoo, excited na sa katatampukan niyang drama serye sa Kapuso Network. Ito ang 24 Oras.